Ayos nga lang talaga tanong dito. Ano ba yung tanong na yun? Isang tanong. Okay? Ano yung tanong na yun? What is that important question right now? Para malaman natin. Nagbabasa-basa ka ba? Nagbabasa-basa ka ba? Oh, yun ang tanong eh. Basa-basa lang. Para ating malaman magustong iparating ni Jesus sa atin. If you don't read this very important book, therefore, you will become a loser. Okay? If you will not read this. Why? Dahil marami mga bagay na gustong ibigay ang Panginoon sa atin. Jesus wants to give us everything. Wants to bless us. And yet, if you don't know this book over here, paano na? Yan, tanong ko kanina, nagbabasa-basa ka ba? Ay, you cannot say na you're a Christian tapos hindi mo binabasa ng ano niya. Well, may mga Kristiyano talagang hindi ganun palabasa. Pero alam mo, pag Kristiyano ka, naniniwala ko. Like ang, lagi mo itong kauuhawan. No? Yung mga salita ng Lord. Pag umaga, i-crave mo yan. You're craving, Lord. Ano yung gusto mong sabihin sa akin? What do you wish me to do today? Saan mo ko gustong pumunta? Yung mga bagay na ganyan. You know what? Kung maglalambing ka sa Panginoon ng gano'n, Jesus will answer. Kaya ako naman natanong kung nagbabasa-basa. Dahil alam niyo po ba kanina, may nakita po akong ewan ko anong channel yun, YouTube channel yata siya, if I'm not mistaken. Pero nakita ko siya sa Facebook ba? Hindi ko na matandaan eh. Pero, tumututol siya roon sa tinatawag na yung sinasabi niya na pinagbibintangan niya yung mga nangangaral ng grace na prosperity gospel daw tayo. Sabi niya, yung mga yan, twist nila yung mga talata. Ayan, sabi niya. Tapos nagbigay siya ng isang talata, yung sa 3rd John, no? I hope all is well with you. Sabi ni John doon eh. Sabi niya, hindi ganoon ang ibig sabihin niyan. Kung mo ganoon ang sinabi ni John doon, pinapalitaw daw natin tayong mga naniniwala sa grace, na yun daw ay gusto nating yumaman. Gusto raw nating mabuhay ng mayaman. At gusto raw tayong payamanin ng Diyos. Alam mo, totoo pong gusto tayong payamanin ng Diyos. Gusto ng Panginoon, yumaman ka, pero with a purpose. Kasi mali naman yung pangunawa nila. Kasi maraming mayaman sa mundo na hindi naman namimit yung purpose ng Lord. Totoo po yan. Pero kung Kristiyano ka, gusto ka niyang i-bless para maging channel of blessing tayo sa iba. Kaya nga sabi ng isang kaibigan kong pastor, always be a blessing. Ganyan po ang totoo. Always be a blessing. Jesus bless us with a purpose. O ngayon, patutunayan natin na ang Lord gusto mayaman tayo. Hindi niya gustong naghihirap o naghihikahos ang kanyang mga anak. Harsh ba yun? No, that's love. Jesus love us. Okay? So, ayan po ang ating cute, Cute yung Bible kong maliit na Tagalog. Okay? Ito, BG. So, nakikinig kasi ako kanina ng music. Ito pala yung niya. Ginamit kong dito para... saan pa tayo? Ito po, tingnan po natin, Ikalawang Korinto 8, 9. Nasaan po yung 9? Ito po yung 9. Ito po siya. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo. Makinig po mabuti. Upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Okay? Maliwanag po ba o hindi? Alam niyo, super duper liwanag po. Ang Panginoong Hesukristo po nagpakadukha upang sa kanyang karukhaan ay yumaman kayo. It speaks, makinig po mabuti, it speaks of literal blessing. Money, mo na.
May kanta nga yung ABBA, money, money, money. O, di ba? Totoo po yun. The Lord wants to bless us. Huwag namang hypocrite yung iba. Don't become hypocrite. Kayo, nasa institutional church kayo. Tapos sasabihin nyo, hindi nyo kailangan ng pera. Of course, all of us kailangan natin ng pera. Ako, kailangan ko po ng pera. Bumibili ako ng maraming Bibles. Pinamimigay ko. Kahapon, ilan yung nabigyan ko? 2. Dahil naubusan ng Tagalog, nauunahan ako doon sa Magandang Balita Biblia na New Testament lang. Nauunahan ako lagi. Pero may namamakyaw din kasi. Ako hindi ako member ng anumang institutional church, pero I have a personal relationship with Jesus. Okay? At meron akong YouTube channel to share the good news. Sapat na po ito. At masaya ako. Minsan meron kaming gathering ng mga kapatid natin sa Lord. Yun lang. Pero hindi siya institution. Pero ang isang namin, pag may mga pera tayo, sabi ko, bumili tayo ng maraming Bible, mamigay tayo. Mas mga unbeliever, bigyan nyo. Magandang Balita Biblia. Yung, yes, yung manipis lang, no? Isa po nun kasi 195 na. So, bumibili ako minsan 20 pieces. Pera ko po yun, ha? Pera po sa bulsa ko. Pero alam niyo, magaan. Dahil yung perang pinambili ko doon, bigay din ng Lord sa akin. Kasi alam ko wala akong pag-aari sa mundo. Lahat ng meron ako galing sa Lord. Dinukot ko yun sa bulsa ko, pero si Lord ang nagbigay noon. Kaya, gamitin natin for His glory. Yung po sinasabi ko, okay? Dahil napakahalaga po talaga na ipahayag natin ang salita ng Panginoon. At gusto ng Lord, gusto ng Panginoon, mabuhay tayo ng masagana at maayos. Hindi niya kalooban na mabuhay ka ng rukha. Naghirap siya para tayo ay yumaman. Maliwanag po yan. Kasi yung iba pag narinig mong yumaman, iba ang nasa isip nila, yung mga nagiging masama, nagiging pasawa. Yun po. Alam mo kung na kay Lord ka tapos yumaman ka, lalo kang magiging thankful. Kaya lalo kang magkakaroon ng gratitude. You will become more conscious sa kabutihan ng Lord. Diba? Yung gracious blessings niya na pinapaapaw sa atin. Nag-uumapaw para may maapawan din na iba. Hindi mo susuluhin. Yun ang pong ibig sabihin noon. Diba? So masama bang yumaman? Hindi. Kung si Kristo ang sentro ng iyong pagyaman, so be it. Diba? Huwag kang mag-guilty kung Kristiyano ka tapos mayaman ka. Don't feel too guilty about it. Dahil sa tingin ko, marami po ang tawag dito, hindi nakakaunawa ng mga katotohanan yan. Maliban na lang talaga pag alam nila ang biyaya ng Lord. Okay? So yan po gusto ko pong sabihin po sa ating lahat. Tayo po ay blessed na. Blessed na po tayo nang tanggapin natin si Jesus. Kaya yung pagyaman na yan, yung pagkakaroon ng pera na yan, built-in po yan sa atin. Hindi po magkukulang ang mga anak ng Diyos. And I believe one time, ito po ay itinapik ko dito. Hindi magkukulang ang mga anak ng Diyos dahil sila ay pasasaganayin ng Lord sa anumang paraan upang ang kanyang pagpapala ay makarating din naman sa ibang mga tao na nangangailangan. Kaya ayun po ang isang magandang katotohanan. Walang sakim na Kristiyano, naniniwala ako. Meron tong napalitan na puso, may bago na siyang puso, may bago siyang pag-ibig sa kapwa na hindi mo mapaliwanag. Nung hindi pa ako born again, hindi naman ako ganito. Nung wala pa ako kay Kristo, hindi naman ako ganito. Pero bakit ngayon iba na ang aking isip? Iba na ang aking pananaw? Iba na ang aking mga pagnanasa sa buhay? Sa halip, walang ibang laman ng puso kundi parangalan si Jesus na nagmahal sa akin at nagbigay ng kanyang buhay para sa akin. Okay? Si Jesus lamang po ang dahilan bakit tayo sumasagana at through us, sumasagana rin naman ang ibang mga tao na pagpapala sila dahil doon sa pagpapalang pinapadaan sa atin ng Lord Jesus para po sa kanila. Isa po napakalaking karangalan na magamit tayo para pagpalain ng iba. Kaya naniniwala ko kalooban ng Diyos na yumaman tayong lahat. Kaya kalooban ni Jesus na maging bilyonaryo tayong lahat. Darating yan. I-claim mo lang. Claim it, believe it, receive it. Thank you. God.